Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Yes. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! My name is Belle of Cavite. Lindsay, 10 years na kami ng current boyfriend ko. Pero for the past years, hindi ko alam kung bakit lagi kong napapanaginipan yung ex ko. First love ko siya, first boyfriend din. At wala po kaming closure. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Pero ilang beses din naman siyang nag-try na makipagkita sa akin para makipag-usap. Pero hindi ako pumayag kasi meron na akong boyfriend noon. At yung boyfriend ko kasi close friend namin pareho. Parang feeling ko kasi panloloko yon kapag nakipagkita ako sa ex ko nang hindi alam ng boyfriend ko. Pero alam mo ba, DJ Lindsay, ang dami-daming nagsasabi sa akin na mahal pa raw ako nung ex ko. Kaya lang kasi bigla siyang hindi nagparamdam. Kasi ang sabi niya, feeling niya wala daw kaming patutunguhan. Kasi ang sabi niya, hindi kami pwedeng magkatuluyan. Pang MMMK po yung situation namin noon. Pero sa seryoso lang, napakahirap po. Parang nagsisisi daw siya na hindi siya lumaban para sa relasyon naming dalawa. Nung ilang beses na nag-attempt na makipag-usap sa akin yung ex ko, ang ending, yung boyfriend ko yung nakipag-usap sa kanya. Kasi magkaibigan din talaga sila eh. Nung tinatanong ko na yung boyfriend ko kung ano yung pinag-usapan nila, pakiramdam ko hindi niya sinabi sa akin lahat. Parang meron siyang tinatago sa akin. Fast forward, DJ Lindsay, after ilang years, eto na talaga. Nagkita na kami ng ex ko. Nasa isang circle of friends lang kasi kami. Nung time na yon, meron na siyang girlfriend. At ako, almost live-in na po kami ng boyfriend ko. Sinubukan niya rin akong kausapin noon bilang kaibigan.
Kaya lang hindi ulit ako pumayag kasi masyadong sensitive si boyfriend kapag meron akong ibang kausap, lalo na itong ex ko na 'to. Kaya kahit alam kong wala namang mali siya yung pag-uusap namin o yung magiging topic namin ni ex, feeling ko masasaktan yung boyfriend ko. Ngayon po, DJ Lindsay, hindi mawala-wala yung urge at yung curiosity ko na kausapin, makipagmabutihan, makipagkwentuhan man lang sa ex ko. Kaya siguro rin palagi ko siyang napapanaginipan kasi kahit hindi ko naman talaga siya iniisip, may times po na nai-imagine ko, paano kaya kung pinaglaban namin yung isa't isa? Minsan nga hindi ko maiwasan na mai-compare siya sa boyfriend ko. Gusto ko talaga siyang makausap, DJ Lindsay, for closure. Tama po ba? O baka naman hindi na talaga dapat? Baka kailangan pabayaan ko na lang. Nakakalungkot, DJ Lindsay, pero alam ko na kailangan ko na pong isara ang chapter na ito ng buhay ko. Alam ko rin naman na dapat maging masaya na lang ako with my boyfriend, pero bakit ganun? Gustong-gusto kong makausap yung ex ko. What should I do? Please, help me out. Muli, DJ Lindsay, ako po si Belle ng Cavite. Naguguluhan, nawawala. Tulong naman po. Ilang buwan nang